Kami nga pala ni Polly ang makakasama nyo ngayon para ihatid yung mainit na bakbakan dito sa may ESL 1 Birmingham, Southeast Asia Close Qualifiers, and matindi rin yung bakbakan natin for today. Kamusta ka ba, Polly? Wala, kakagising ko lang kanina. Ay, nakakain ka na. Ay, Nakakain yun na. ang maganda. Okay na tayo dito. Ready na ako hanggang game 3 mamaya. Yun ang maganda. Hindi pakita na nga natin dito direct yung ating head-to-head match-up. Ang bakbaka ng Ivory versus Jackie and Friend. Ito na nga, Ken and Imo. Ang match-up yung ganda, no? Halos magkatulad yung hero nitong... Same yan? Same ng playstyle yan? Yung dalawang yan? Matindi kung magkakahipikan eh. Kasi kanina nakita namin 2 games nitong Jackie and Friends, Imo, first pick. Storm talaga, no, wala nang pakiang tanong kung ibibigay ba ng Ivory yun o baka may iba silang ilalatag na plano dito laban sa may Jackie and Friends. Okay. And direct, ipakita mo na rin yung drop natin dito. Tapos I-ready ba yan? mo rin yung lalapagan na gusto kong lapagan tong Ivory Map 1. Gusto ko tong lapagan, Map 1 duration. Eh, titingnan muna natin yung drop din para maganda-ganda. Pang duration to. Ano yan? Overrun yan? Overrun? Possible eh. Direct check mo na rin kung ano yung odds ng overs nung duration. Dire team pick. Okay, storm na kayo. Ano pa ba yan? Sabi mo nga kanina, di ba? every time open eh. pick eh. Radiant team pick. Aha? 86? 36? Lapagan mo na 3K yan. Dire team. Oo, over 36. Nakuha pa yung clinks, oh, di ba? Open nga lahat. Sa totoo lang. Open yung storm, open yung tiny. Ayaw lang baguhin nata ng Jackie and Friends yung pattern ng drop nila dito para hindi mabaliw. Open din naman si Timber in a way, no? So, And Kawawa sa Clinks yan eh. okay din naman talaga din si Clinks, no? To lane up against sa Timber. So okay lang din naman to for Ivory sa part nila. mapupunit ka dyan kung sakasakali. Tapos 2K, ilagay mo map 1 winner, Ivory. Yan. 3K dun sa duration, map 1 winner, Ivory. Ito na yun, dito na tayo malululong. Dire team ban. 2K, map 1 winner lang. Ilan ads nan? 3? 3 pa ba? O baka mga 2.9 lang. Time 3, napag mo na agad, 2K. Yan na yun. It's time. Nagkakaubusan ng support, Dami namang open eh. Itong trend, reasonable naman kung ba't gusto mo tanggalin. Pero like Timbers ka? Eh, baka, hindi, kasi ito yung mga nakikita ko nun eh, every time na nakakover ko yung Ivory, ito yung mga supports na parang paulit-ulit Priority nandun nila. sa kanila o priorities na. Kaya siguro ito na lang yung naging win ng Jack and Friends na, ito na lang tanggalin natin, ito yung paulit-ulit sa kanila eh. Sa bagay, Tihi yan eh. Yung mga main hero ni Tihi na Diba? support eh. Trent, Warlock. Jackie Yung mga Hero. nagsusustain, oo. Nagka-Jack Hero pa yan eh. Yan yung, lagi, tawa kami niya ni Jules pag nakakover namin yung Ivory. Si T, pag nagka-Jack Hero, sa side lane, magpupush lang mag-isa hanggang tower, mamamatay. Bro, yung sobrang aggressive maglaro niyan. Nag-ano nga rin yan, yung post 5 gyro, tapos dive lang ng dive. yung tipong inaabangan na lang din siya ng kalaban doon sa side lanes na umabot sa tower. Alam na kung basang-basa na siya, no? Oo. Ang kulit eh. Pero mayaman siya kasi nga, solo move eh, ganun ang ginagawa, nagpa-farm. Taas ka mo ng level lagi. Pag Jakiro ko naman dati kasi, yung kasing playstyle sa Jakiro eh. Eh, alam mo naman si Tihi, medyo old school play ba na rin ang play Oo. no? Wala nga lang ingat yung ginagawa niya. Yun yung problema. Sino ba yung karaman nila? Si Bob lagi siya inaabangan Storm. Shoot sa galvanize lagi. Yung kabisado na yung galawan. Oo, tinitip lagi siya ni Bob. Ano, tatanggalin dito ng Ivory. May isa pa naman silang ban. Most likely kapag ka nag-click links ka, gusto mo, ayaw mo kalaban yung mga ano eh, nag-show up sa'yo, like BH, Slardar. Yung Sladder siguro, good reason to ban. Team pick. Ayan, Spirit Breaker, no? Isa rin naman to. Uy, Bat Rider. Bat Rider na ni Tihito. May pampunit din sa Timber yan, boss. Fire Nation nga sila eh, may burning arrow ka na, meron ka pang ano. Pero parang sobrang na-flex nila to eh, di ba? Yung Bat Rider na to. Namimit pa nga ni Kanyan eh. Offlane ba nila to? Dati paborito ni Rupido pero lately hindi ko masyado nakikita sa kanya. Pero at least alam mong pwede mong laruin ng 5, pwede mong laruin ng 4. Ito naman yung mga pampatay kay Timberso eh. Sa early. Dire So, kung ikaw yung Jackie and Friends, support. No? Eto na. I mean, hindi lang nauna. Pero Storm pa rin naman yung magiging mid nila dito. Okay naman talaga yun. Yung pwede makalapit talaga kay Clinks. Ang maganda dyan, si Ken naman mid eh. Try hard din yan eh. Kaka-counter din yan eh. Oo. Baka maglabas pa ng pack out top nowhere yan. Ken Hero. Pack tiny Ember. Ayun, mga Ken Hero yan. O kaya cancerin mo na talaga to. Masyadong garapal eh. Storm Timber high pick. Viperan mo yan. Tingnan mo tarantang itik yung mga yan. Mamahain mo na lang, no? Oo, mamahin mo sa Viper.
O yung totoo, pag nakikita ko yung mga ganyan early high pick mo yung mga gantong core, yung gusto mo ipa-counter agad. Parang ano lang din yan mga DKTA, mga pinagsabay mo. May mga heroes naman na okay i-open and pick, gawa nga na hindi sila ganong kadaling counter. No? Pero itong mga heroes na ito yung madaling ma-address. Wala na, Storm. Ano yung hero ni Oli ngayon dyan? Ano pipick nila? Like, kukombohan na ba nila si Timber ng... And the way kasi pagka ganito ka mag-draft, alam na tingnan mo, offlane na yun si Timber, Storm mid. Taskar na lang ni Q, labas mo na lang. Unless gusto mo i-flex yan. Baka mo na pang save, like mga ring master, mga ganun. Pero target Ilaw lang, interesting to. okay, mga support na hindi kayang solo kill ni Klinks. Walang paki sa burning army yan. Pero Ano. Ken hero lang naman, no? No hesitation, Ember ni Ken. Ganda ng pagkakatukay Papa ni Omic. Puro apoy pa to lahat, no? Fire Nation nga yan. Sino pa pwede may apoy? Ganda pa ng vessel sa game. Sino pa pwedeng... Hindi ko alam kung magbe-vessel si Ken dito. Kasi lately yung matchup nga talaga ng Ember versus Storm, dinigribsan ka lang Okay. Pag nag-vessel ka, naka-auto graves, pati yung chains mo, mababad beats pa. Hindi, baka sana lang. Kahit sa Timbers na lang. Vessel sa Timbers. Hindi, pagka ganyan lineup mo, kailangan balance yan. Meron kang laman tubig. Tubig. Oo. Babasain mo ng ante. Phoenix, boski mo. Post 5, pwede na yan. Post 5 Phoenix na yan. Fire Nation nga talaga yun, boss. Boss niya. Sige, labas mo si Mars. Pwede. Di, alam ko to. Ano yan? Support ng pipik nila dyan. Support yan, syempre last pick advantage. Last pick advantage yan Si Rupido, mahilig sa ganun yung mga counter bigla ng support. So, pwedeng 5 May maka-counter lagi ng lane pala. or 4. Up to them kung ano yung feel nilang mas kailangan, no? Pwede sila yung kumuha pang save or pang boost like mga nag-less armor. Or magic damage pa para may follow-up yung Ember. Like sa gantong state nila, puro DPS lang sila. Yung si Kotol, labas mo na kung nag-Kotol kayo. Dire team pick. Binigyan na ng progressity. Okay na. Naging green lang. Okay na. Parang ano to. Alam ko na to. Same lang to nung Jakiro niya siguro to. Kung paano niya lalaroin. Wala, sa lane yan Hirap yung box out yan. So, shove. Maganda naman siya way gawa pug na hindi mo pwedeng katan. Kung mag-double melee man, sabihin natin, Dark Willow Timberman, kawawa sa lane yan And si Pug, ang sarap kaya mag-Pug na pagkalaban to si Storm. Kasi diba, every time, gamitin mo yung paset niya kasi yung sa wards. Every time tumatalon si Storm, may regen siya kahit pa paano. Pero to kinontra, yung apoy. Tinubigan na nga. Tutubigan na. Patay mo yung apoy. Morphling. May trauma ako dito sa morph ni Jackie Maboy. Dito pumasok sa goatlist ko dati to Nung napanood ko yung morph Si DK nga lang yung... Surprising to see, no? Si DK na open, hindi ganap nga ng Jackie and Friends. Ano yun? Dalawang sunod na game. Yung nagbidusi siya na pumalo ng third tower. Tapos morphling na nagchuchoke. Malay mo naman, this time around, medyo okay na. Bumawi lang sa akin to nung nagpanay uro sa Gyrocopter na Doon ako nawala sa goatlist ko Baka babalik today. DK nga lang yan Nung after mawala sa boom, di ba? Kala ko gano'n. Nung time na na-cover ko itong Jackie and Friends, ganun pa rin yung ginagawa nila, DK para kay Jackie. Pero ito nga, open nga yung DK, pero hindi na nila ginrab. 5 seconds remaining. No need daw. So, doon ban na lang dito. Since napamorphling naman sila. Baban ka na ng mga lapok na hero dyan. Lapok na off-lane. But knowing Rupido, mahilig din sa mga nag-ano yan Animal heroes. Sarap mag-su dyan, Sarap mag-like ka ng sarap mag-BM. Ano ba kulang nila? Offlane. Offlane na... Yung hindi nag-aantay din siguro ng, ng mga big spell, mga ganyan. Kung dating Rupido to, makikita mo yan. Dawnbreaker na agad yan Yun yung mga high pick yun Dawnbreaker. At center ko nga lang ata dito. Okay lang din yung center. Para lumakas yung dalawang mong support. Pwede pa mag-team fight item kung kailangan. Madaming option dahil ang dahil pang available na offlane. Tama, na-realize din ng Jackie and Friend. Parang pambanan yung BM Wala, papalisin talaga si Morphling. Like ka na ni Roops to, okay na to harutan moments. So, isa pang hero na hindi ba tumalong sila dito? Hindi ba Tidehunter na to? Pwede, Ivory, di ba? Yung pamata to pag nag-tide yung Ivory Tanggal ka ng ano ba yung 5 hero na pwedeng humandle sa Tide? Wala naman Wala na ba? Wala. Edi Tide na to.
Jakiro lang pwede mong box out dun eh. Free farm yun. I mean, yung sobrang saya ni Tide Hunter. Morphling katapat. Ang sarap pa kamo nito yan, oh, yung shard ni Tide. Dead in the water lang tong mga to. Oh. Timber, Storm, Morphling. I think kahit mag-Vlads ka lang no? Tide, Vlads. Napanood ko pa naman Blink nagaganon shard. si Rupido, yung build niya lagi, yung si Boy Team item to, mag-Bloods pipe lang. Lately kasi, sa mga napapanood ko Tide Hunter ngayon, yung laging mga naka-solaring Aghanim's. Raganims. Ang bilis naman kasi talaga mag-scale pag ganun yung item build mo. Disruptor. Ayun na, magta-Tide na nga. Tinanggal si Disruptor, diba? Ito yung mga pwedeng pang patay kay Tide Hunter. May maganda rin to ngayon pang handle sa bat eh. Parang yung pagkalaso ng pagka-dagger laso agad ignims mo, maka-cancel out agad yung ano. So, one more hero para sa side ng Jackie and Friends. Gagagay, Tuskar na. Taskar na lang. Hindi, teka, ano ba? Nagtutuskar si Oli din. Si Oli ba? Laging Nagtuskar naka, din yan? oh, Ah, laging okay. naka, tawag dito, drinking buddies. Radiant team pick. Ayun. Nga na, Tide Hunter na talaga yan. Hindi mo na masasawa yan. Wala nang pipigil dyan. Kung gulangan at gulangan sa drop, kailangan mo dyan, Tide Hunter last pick yan. Yung Doom yung maganda eh. Pati Doom BM, kaso pinan din, di ba? So titignan mo na lang yung mga next best heroes na open. Hindi rin naman natin ma-blame yung Jackie and Friends. Dalawa lang yung banal napa-morphling nga sila na hindi ko malaman. Underlord? Okay din naman siya in a way. May root. Root, okay. Parang same concept lang din nung leash. No? May ilig ba si Roops dito? Siguro to, straightforward. Magki-team fight item talaga to mo. Yun naman yung meron dito. Kasi baka, pag nag-tide ka nga, magiging laman tubig. Eh, ito, may Firestorm. Apoy din to eh. Sabagay, no? Baka ano pa maboost mo pa si Morphling, no? Pag Tide Hunter ka. Apoyin mo na nga. I-gash mo si Morphling, baka mas lalong tumaas buhay yan. Di, pero kung Tide talaga, kawawa sa lane yan si Morph eh. Automatic Totoo. pre-farm si Tide dun. Di, Wala akong nakita parang, alam mo yun, lumamang si Morph sa Tide Hunter na game. Baka mas priority lang nila itong si Underlord. Maganda naman siya in a way. So, let's see kung paano ba gagawin nila. Naghanap na sila ng terno. Kasi, medyo ma-OP si Pag na siya lang yung green. Hanap sa isa pang green. Kumuha ng berde. Pero yun na nga. Draft natin dito, available naman na, and feel ko naman, mas madali nga talaga laruin yung draft dito. And syempre guys, kaya nga and syempre guys, no, help the stream by sharing the live. Huwag niyo pong kalimutan yan. Ang maganda naman, nakalapag na tayo, no? Naka-map 1 winner tayo sa Ivory. Naka-over 36 pa kami. So, ang ganda raw ng odds. Sa galawan na lang din ito magkakatalo. Like, okay naman na yung draft eh. Like, sige, sabihin na nating favorite to win dito is yung Jackie and Friends. Pero draft, feel ko naman nakalamang talaga yung Ivory. So, it's up to them kung sakaling mag-i-step up ba sila. Wag lang magpamaulit yung Storm ni Imo. Kanina, walang deaths to eh. 2 games. Yun. Isang 15-0, isang 12-0 ba? Parang ganun. Parang palo nga si... Ganun din yung katapat. Matindi 2 games Ember din yung katapat. Ito, for the third time around, Imo, Storm versus Ember na naman yung matchup niya. Sino mid ng ano? Si Pota to. Okay, bigay mo na talaga yun. Walang yarin talaga maglaro. Walang yarin talaga yung mukha. Ibigay mo naman si Ken, di ba? Ken na yan eh. Ito, gwapings na to si Ken eh. Hindi na... Grabe rin kasi talaga si Pota to. Talagang may times na aasama talaga yan si Ken. Pinakita ko na ba sa'yo? Sinos? Picture. Sa sobrang pogi ng dalawang yun, si DB pati si Pota to. Hindi ko na natin nagpa-picture na ako eh. Ayun. Ganyan yung tsura ng balot kapag binuksan mo eh. Di ba? Grabe. Yan ang guys. Tapos na yung drafting natin dito. Supportan na natin yung Ivory. Di man Pinoy to eh. Di ba? Saan pa tayo maglalapag? Siyempre sa mga Pinoy. Maganda dyan talaga yung tipong last day natin puro Pinoy na yung mga natira, no? Para sure Pinoy pasok sa ating main event. Pero ito na tayo sa ating Game 1. Meron ba tayong mga interesting facets dyan? Mukhang wala naman. Yung trial by para talaga kinukuha sa Bountlings ngayon. Alam ko wala nang facet yan. Yan na lang talaga. Ayun na ba yun talaga? O nga pala. Live pangalan ng ano niya. Tinanggal na nga pala to. Wala nang facet yan. Alam mo parang nabububuon ako doon sa concept ni Dota na ganun. Tinatanggal yung... Diba, hindi lang siya eh. Maraming hero yung mga tinanggal yung pasit eh. Buta yung iba may pasit kayo wala. Di ba unfair? Unfair yun eh. Parang yung isa, parang sinimbawa, 2 bata nakapila sa'yo, nanghihingi. Isa, binigyan mo na 1,000, yung isa 5 piso. Di ba? Antayin mo lang. Siguro baka malam mo next patch, tsaka na magkakaroon yan. Sobrang unfair eh. Madaya pa rin naman siya in a way. Maganda naman eh. Like, kung bibigyan siya ng ibang facet, eto pa rin talaga kukunin mo. Like, okay na talaga ito eh. Nagkaribila na sila dito, Oli. Hindi siya nakita. Hindi nasunog ang kanyang sarili. So, mag-iingat naman. Ano ba ito? Wala lang palang logo yung Ivory. So, Ivory guys yung nasa left side. Tama ba?
Direct, kung malalagyan mo ng logo to, lagyan mo nga tong logo yung Ivory ha. Salamat. Battle begins. So baka mamaya ma-confuse dito yung mga nanonood na di ba namin sino yung naglalaro. And bounty rune dito. Uy, buti nakakuha ni kuya mo ano to. Si Karma to eh. Si Kato. Si kuya mo, Josh. Josh, miss you. Sarap kasama dito si Josh eh. Tihi dito, ready para... Instead na Morphling, no? Dito tayo, Crystal Maiden. Mas madaling bulihin, mas madaling patayin. Pero makaka-out naman si Oli. Di ko rin may trip nila. Kala ko kukontest sila ng rune, tapos i-block nila to. Since tatlo sila eh. Yung pala, ang goal is bulihin lang si Oli. Alam mo yun, nagpakita na rin sila at the same time. Pero di naman nila binlock. Gusto pa nila hero. Kung gusto mo hero, tago ka lang eh. Di ba? Tsaka kung gusto nilang patayin, dati siya nag-second skill. Dapat nag-first skill siya. Ginalasolina mo yun, gaganon-ganon si CM dyan. Isang gasolina mo dyan, gumagano dyan. Sulit pa naman turn rate niyan. So walang magaganap dito. Walang first blood. Lane tayo na maayos. Eh, something good is naman si Rupido dun sa lane na yun. Hiwa pa siya ng pizza dito. Then yung mid lane nga, no? Emo. Play na play nga mo. Ano Ken, ibahin mo si Imo. Kanina pa yan, hinaharas niya agad. Level 1 na ipagharasan na siya. Oo, no? Ito yung ano yung alam mong player na matapang talaga eh, no, si Emo. Talagang nung way back IG pa niya, yung ang lakas nung IG nung time na yun. Sa matchup kasi talaga ng Ember pati Storm, like malugi ka nung banggaan ng Crips. Diyan nakaangat ka sa river, at harasin mo na sa ganito eh. So para sa bot lane naman natin, manageable naman to for Timber. Reactive armor naman yung naging unang skill point. Safe naman na yung position ng creep wave dito. Yeah. Diba? Malalim naman na. Naka-live din tayo sa my YouTube mga bossing. Paki-check na lang. Straight nga sa over Mamaya iba lang to. yung title pa. Mga ganitong drop, pang overrun to. Si More Feeling na ba to, Mau? Napanood ko kasi rin talaga to. Baka isa rin si Mau dun sa mga nakapanood nung walang iyang pagkakamurp ni Jackie Maboy. Uy, magkakitaan nga lang. Flame Break, once again. Andun naman yung Crystal Nova, pero magical damage, yung ibang damage output for Drake. And claiming that first blood, solo kill, Oli taken out. Buhay pa nga si Drake dito, no? Diving inside the tower. And may solve pa nga siya. And syempre guys, yung first blood na yan, for question or inquiries, just message Quenic page for more information. So magandang panimula. Lalo na sa Batrider, no? Sumolo kill pa. Kaya mo pa naman bigyan ng advantage yan. Usually kapag ka post-porto, dapat nagpupul lang to, hindi pumapatay. Pero once nakapatay to, nakatakot ka rin yung Mas kawawa si CM dyan, boss. Ano bang nagturo yan? Kawawa na si CM. Ganda yung ginagawa niya. Tingnan mo, hindi siya masyado nagli-leech. Taas ng level ni Rupido dito. Ang ganda rin ang CS ni Rupido. Totoo. Walang kaya. Ito si Oli, mapapaiwas na rin talaga, no? And nag-level to naman na yung Crystal Maiden. Pero at this point, mapapaisip ko parang kailangan ko mag-frostbite. Paano kapag nadali ka nung ano, no? Yung ni-sticky ka na. Malamang mag-sticky flame break yan eh. Sticky flame break ka, tapos na Firestorman ka pa yan, level 2 Firestorm. Katay niyan, tapos Maiden ka. I mean, napit-up malis ka. Binalik ka pa sa loob, flame break ka. Napanood nga rin ni Mau yung sinasabi ko sa'yo. Walang hiya nga, mapapamura ka na lang talaga. Kasi boss mo, ano talaga yan? Tutok yan dito eh. Active yan eh. Walang nami-miss out ata yan eh, na match na kino-cover natin dito sa stream eh. Sabi rin kasi talaga si Jackie mag-morph pops. O, download mo lang din talaga yung pag-morph yan. Mapapaganon ka rin. Double bracer na para sa under. Wala na. Masarap na buhay dito ni Rupido. Matindi ka mo yung the way nila ka mo lagi ma-fix yung waves. Tingnan mo. Pero at least ginalingan na ni Jackboy. Dinala niya doon yung dalawang clip. Alam niya na rin ang secret para kahit pa paano matak-atak naman paangat yung wave. Tignan mo naman to, boss. Ano, kala mo ikaw lang may ganung talent? Ako din. Ginalingan din, no? Palungayan si Rups. Iba yung mga Ivory ngayon. Eh, iniwan. Rupido ng ngalan dito. Well, he'll be fine. Nag-level 4 na rin. Inap niya na. Finally, naglagay siya ng skill point no, after niya mag-4. Ginawa niya ng 2-1-1 build. Kanina, naka 1-0-1 lang siya, level 3. Nakuha ni Ken yung water rune. Napakaganda. Ken dito, going for the kill. They got the chains. Emo dito in trouble. He's very low and this should be enough. A kill secured para kay Ken. Flame break over to the Dark Willow. Q. May Shadow Realm, may 10-stick charge. Medyo mahirap atang patayin to. Then he'll TP away. Just to be sure na lang, makakatakas naman siya dyan. Then farming na lang nila dito. Yung big camp, pero grabe na for Ken. Clutch naman yun, yung pagkakaslight niya. Nakuha niya yung water rune. Pinatay pa niya si Imo. Yung makukuha niya pa isa pang water rune. Looking good. First death ni Emo this day.
Oo. Di ba? Sabi ko nga kasi wala pang patayan. Nakuha naman Iba mo ang Emo knows. ang Ember ni Ken. Pero ito, they want to continue the aggression. Emo dito, just Kakabuhay mo throwing lang, those remnant. Hindi matanggal yung Flame Guard dito. And Emo dito, possibly down again for the second time around. 3-0 on the board. Ivory dito. Sabi nga ni Elo, ako naman! Gusto ko lang kayong payamanin! Suporta nga sa Pinoy. Gagabasag yun. Wala pa siyang TP pagka-respawn niya. Alam na yan eh, yung lakad ka muna doon, mapapajungle ka saglit. Baka alam mo, si Potato pa rin katapat mo, di Dito si ba? Pota totoo. Medyo kalungkutan dun, no? Para sa part ni Emo. Though Rupido dito, he's dropping low. Kaya bang bigyan ni Jackie? Right click, one more, and that should be enough. Farplay dito. Ando naman yung Atlas bit shift to deal with this, so di naman mamamatay dito. And as for Drake, different target na lang. That's gonna be Oli, stick and napalm for stack. Pero di pa rin yung mamamatay dito yung Maiden, though. Both heroes, low HP dito sa top lane. Wala pa rin pala talagang camera yung mga player, no? Close ko, Alips. Ako rin, hinahanap ko yung camera ng PC ko. Nagtataka ako, ba't nawawala yung camera ko? Hinaram nga pala nung IAP. Plano ko kasi nung isang araw, nung nag-pub game ako, mag-live ako eh. Kapag take ako lang camera, okay. Eh, di ba nung nag-ano din tayo, yung, ang tawag din? Show match ba yun? Di ba may gamit ka rin na may camera? Baka yun yun. Hindi. Kasi sa XE ako naglaro nun eh. Exe ba yun? Akala ko IAP yung pinaglaruan mo. Exe pala yun. Sa bootcamp ng XE yun eh, may camera na eh. Kompleto na nga eh. Hindi ko na kailangan magdala ng gears eh. Hindi, kala ko sa IAP yan. Sa Exe pala yun. Grabe naman si Ken dito. Level 6 na siya. Boss, iba yung madalaga si Ken. Ito, nag-earn pa rin naman siya. Ganda. Tapos ito mo yung ginagawa dito ni Tihi oh. Kinot, tas blast lang ng blast, no? Ang ganda kasi na way, iniwan niya na yung Clinks eh. Sa totoo lang, ito yung hero na kung kaya mong iwan mo. Para mabilis tumas yung level. Tapos tingnan mo yung pressure. Babasag na agad tong gitna. 6 minutes. And kung ikaw dito yung Ivory, baka pwede ka pa kumanek sa 7-minute run. Pwede mong gawin dahil... Diba? Shrine of... Ito no, patak na sa right side. Si Ken dito, nag-pop na rin ng Flame Guard. Healthy pa rin naman siya. He has that bottle with Fairy Fire and Magic Wand. Now, kung ikaw dito, yung Jack and Friends, supposedly dapat nag-invest na rin kayo dito sa part na to dahil pwede na gawin. Ito na nga. Yung ultimo yung Crystal Maiden pababa. Alam din nila yung sitwasyon. No? And even Storm, kailangan niya na mag-region out dun sa may fountain. Kailangan niya ng mana, Shrine of Wisdom dito. Aabot ba? Mukhang hindi naman. Yun lang. So, pang-outan na nata to. Hindi, okay na. Boss Natry it na naman eh. nila. Oo. Natry naman nila. Yun na yung maganda dun. So, nakakabawi naman. 3-3 yung score natin bigla. Level 6 na rin naman si Imo. Yan na yan. Kahit pa paano nakakapag-jungle na si Storm. Mas madali. And wala na masyadong threat sa'yo. Kanina kasi dinadive lang siya talaga eh. Hinabulog siya ni Pugna, pati nitong si Batrider. So, pwede natin antayin dito siguro yung mga next timing like Vessel, yan, yung mga ganyan. So, level 6 na nga rin si Clinks dito. Sarap pa Pwedeng naman with ang jobs build naman. sa Clinks ngayon, no? Like, sobrang dami niya kasing pattern na pwedeng gawin eh. Lately, yung parang uso itong Deso tas Aghanims eh. Pero pag ganito yung state, pwede ka pa mag-orchid eh. Maganda yung Orchid sa game, no? Yung classic na Clinks dati, mag-orchid first item, tas dun magde-Deso. Pero pag ganun, natin sa item nakamax yung strafe mo dapat. Uy, Pero, Imo, nagpakita gilas din. Delikado dito. Meron naman siyang rem na naka-ready. Curse Crown. Tama naman, pero di naman para tumuloy dito yung Storm Spirit. Top lane naman, getting pushed out by Rupido. And Jackie, what can you do? Binablast lang naman ni Pugna, so wala kang magagawa talaga dyan. Next way, babasagin na nila yan. Uy, pero may masamang plano dito yung... May masama silang plano, nakabang sila sa Remnant. Hindi tanga si Ken. Alam ni Ken, boss. Prepare for a lesson. Hindi siya nag-Remnant in. Word kasi, may word din. Kita niya. Bisa yung kalabaw yung racket ni CM. Tamang sentry pa naman sila doon, no? Hinahanap nila, baka alam tayo nandito tayo. Sentry nga. Malayo yun eh. Yun yung malapit sa may hagdan. Pa-high ground, pa-high ground na yun. Most of the time kasi yung sentry mo nandyan sa area na kita mo yung dalawang gilid. Ito yung word na hindi natakita yung rune. Hindi ako nagkakamali. Kita mo lang dyan yung pathway ng mid. Yung tumatawid lang. So, double bracer with threads. Okay, then soul ring. Wala pa naman siyang specific item na gustong buuin, no? Ang dami. Like, maganda yung pipe. maganda rin yung Atos. Atos, yes. Dire's top tower is under Pero dito 100% sure yung pipe siguro. Bibili mo pa rin talaga yan. Like, ang ganda ng pipe sa game eh. Puro magic lang to. Pag may nakita kang storm, may isipin na agad yung pipe eh. Ginawa yung katulad ni Amar. Naka-echo saber Atos. Ano?
Pwede din yun. Yung Glipnir. Glipnir mo diretso Oh. para malaki agad yung radius ng muscle Ang mo. dali kaya ng setup doon. Nag-glipner ka, tapos bigla kang iaano pa. Hit up malis. O kaya yung pag nakombo ka ng Wawawi, yung ang lapit nyo, pinitop malis ka. Ayun. After nung i-glipner ka, tapos May hit up marunod malis ka ulit. next. Yun yung sasalin mo mga almost 5 seconds. 5 seconds Wala na, na kain mo yung firestorm. buong firestorm nun. Shoot Wala ka, kang shoot ka magagawa. na. Kasi syempre, naka-glipner ka, laki rin ng AOE ng mga spells mo. Lalo na dati, sobrang bosset niyan. Yung meron siyang slow sa Pit of Malice. Walang Kaya ngayon, yayin. hindi na ganun. Tinanggal na yun. Walang yayin. May slow pa yung Pit of Ken Malice. dito, Vessel na. Hindi naman siya bumuo ng mga pace boots, pero at least magaga niya na buo na yung tipong wala pang grip si Storm. Aha. And kung ganitong may vessel nga siya, no, pwede kang gumawa ng movement. Though mid lane pa rin, nag-group up dito yung Ivory. Wherein, they wanted the Storm, but they don't have enough disable for this. They do found 2 supports, pero good terrorize. Walang magiging follow-up for the side of Ivory. Remnant, wala na nga abutan para kay Ken. Haze rune pa pala yun, no? Akala ko, mag-trip lang siya. Kliniklik niya pa yung gate eh. Parang dapat sa Timber na lang binigyan nila. O yan, nakalaban na kayo nung kamatch nyo, Jackie and Friends. Kanina kasi, kala mo, Teletubbies yung kalaban nila eh. Parang high school versus elementary. So nawalan pa ng vessel charge yung Ember Spirit dahil doon. Pero kung nagkaroon naman ng attempan eh. Kasi mahirap din sa hero nila eh. Pag inisip mo kulang, medyo lacking pa yung disable nila sa ngayon. Item and level pa yung kailangan nitong hero nila. Pwede mong i-chill. Na-farm na yan, okay lang. Clings ka eh. Na-try mo naman diba? Na-try mo, then kung nag-fail, pwede ka naman ulit bumawi na lang muna mamaya, farm lang ulit. Sabay naman yung network nila. O, tingnan mo, kahit yung dito lang sa side ng Jack and Friends, yung Timber yung medyo mayemen. Baka kahit may battle cup pa ba? Ano? May battle cup pa ba? Di ba parang wala na? Oh, hindi ko alam. May battle cup pa ba, guys? Every Sabado, O, di ba? Yun, di ba? Saturday, Sunday. Binibili pa nga yung ticket nila, di ba? May battle cup pa ba, guys? Pa-confirm nga. Dati lagi kong Ay, meron pa pala? Seryoso? Dati lagi namin ginagrind yun, lalo na nung pro kami. Automatic dapat lagi kang champion ng Battle Cup. Kasi di ba reward nun yung shard? Shard yung mga pambili ng shard. Ultimo nga si Bianca, na champion ko ng Battle Cup eh. Kaya ba yung nagabaan? Sa Pacific pa kami nag-battle cup. Nakalaban ng TNC. Boy, maganda naman yun, points yun eh. Kasi kahit yung mga ibang pro player diba, nagagano'n dati. Lalo na yung unang introduction nun. Pero Morphling dito, delikado. They got a lasso into the Pit of Malice. Remnant ready. And with the damage, they have enough. Kahit wala pang vessel, no, Morphling is dead. Sa bagay, double apoy eh. Ito nga yung sinasabi nating The Fire Nation. Yung kahit tubig ka, apoyan ka. Nag-evaporate, boss. Nag-evaporate yung Morphling. Hindi kinaya ng tubig. Tumatawa ka pa dyan, Jules. Tigil lang mo. Mag-ready ka mamaya sa mga last 2 series niya ni Jay. Ano ba dito? Si Jules ba magakas dito? Hindi, sali siya. Stream ba yan 8 p.m. Tapos yung next yung Yung lower bracket. Maganda yun. Sure game 3 din yun. Kasama niya si Tamis. Basta kasama mo si Tamis, sure yun. Sure Ikaw yun. nga pala yung mag-sure game 3 ka rin sa may playtime versus XE, no? Magaganto na naman si Polok. Oy, teka lang. Andyan yung vessel. Timber Saw. Mamatay ata yung Ang boss. sakit, pero... Walang manaskin. Malalaban! Ember Spirit! He's not expecting that one. Na-miscalculate niya yung damage. Akala niya makakapag-rem ng tout pa siya. Kaya nga. And dahil dyan, another hero dito, pwede pa madamay. Dropping the freezing field for Tihi. Mamamatay dito. 2 heroes sa side ng Ivory. Ito na, puminoy na tayo. Hindi na napigilan yung kamay. Doon na nagkamali. Wow. Ganda na sana. Ang smooth na ng ginagawa nila eh. And dahil nga dyan, tignan mo naman, no? Jack and Friends, no? Sila na may hawak ng lead. 1K to 2K. Tumatakbo yung kalamangan nila dito ngayon. Pumasama kasi nga nababawi yung mapa eh. Isipin mo, ang ganda na ng pattern nila. Pumunta sila sa taas, napatay si Moore, tapos pinaparm nila yung jungle. Clear na lang nila yung creep wave sa gitna. Sa kanila pa rin itong top mid eh. Parang hindi nila mapunta-puntahan, no? Like yung lane ng Clinks. I mean, parang hindi nila kailangan gawin eh. Kaya Prepare na naman nila. si Clinks dun eh. Nakakawak si Clinks sa baba ng Tinatarantado pa siya. Ang ganda rin ng timing niya. Sakto-sakto na rin. No? Patapos na talaga eh. Yung parang magti-timber chain na. Oo. So, Imo dito naka-recover na buo na yung kanyang graves. At least hindi na threatening sa kanya tong bezel. Ano ba ito? Wala bang ma-farman masyado si Clinks? Kaya ganito yung network niya?
Ganyan yung nangyayari sa Kings na hindi masyado nakapalo ng Ancient. Wala, kasi kanina pa siya nandyan lang eh. Sa baba. Kung tuloy-tuloy yung pattern niya na hit ng lane. Iniisip ko, Hit dapat ito nga ancient. yung una nakabasag ng tower din eh. Clinks to eh. Pero di nga kasi nila pinupuntahan, kaya ganito yung Ayan na, ipapahamak situation. na nila. Mga pupuntahan na nila, boss. Kumbaga, puntahan na natin. Kumbaga, nakabawi na yung kalaban eh. Eto na nga, Storm. Sila yung pumunta. Clinks dead. Sabi sa'yo eh. Now, TE dito, damay mo na. So, 2 heroes down for the side of Ivory. Pwede mo naman kasi maglawin eh. Okay na siya dyan eh. Pwede na lang mag-ingat siya. Like, farm pattern nga, no? Farm creeps, farm ancient. Basag nasa yung tower niya eh. Hindi ba dapat parang yung ganyang Hindi state? na ba dapat umaangat yan eh? Oo, ikaw yung red line yan eh. Once umangat ka dun sa may tower, pag basag first tower mo, lumagpas ka dun sa may era ng first tower na yun, red Pero line teka tower. lang, yan. babawin. Ay, yun lang. Di umabot yung Pit of Malice. Now, look at them. They are ready to turn this. Drake dito, delikado. Emo, he With a wants him Timber. first. Mamatay dito yung Bat Rider, but a good chance to hold down these two. Makakapag-out naman yung the rest for the side of Ivory. Naloko na si Batman. Ako naman. Ito na. Ito na yung Jack and Friends. Gumana bigla eh. Hindi na Teletubbies, pero kayang-kaya pa rin namin sabi ni Jack. Ang ganda ng word niya, tagun-taguin na. Kailangan putulin mo yung puno eh. Okay, sir. Oh. Ay, wag lang yan yung makakasalubong ng Ember na may besin. Eh, wala na magagawa si Maiden dyan. Pero look at the Clinks. Once again, The medyo death healthy pack naman. Andun yung teammates niya rin. Andun yung death pack for some extra HP. Makakakulang ng regeneration para kay Emo. So, still fine. For the Storm Spirit, he'll zip away. May grips pa nga, no? In 1. So, mukhang wala naman na magaganap dyan. Ako naman, boss. Nadidispel ng Nadidispel ng Greaves yan? Yung holder lang ng Greaves. Siya lang yung merong basic dispel. Sa kampe, hindi. Kasi madaling dispel tong grips eh. Ay, yung grips tuloy yung bezel. Kahit basic, any basic dispel, ma-dispel yan. So, yun na. Finally, yung Clinks. Pumunta na sa may triangle. Dinadala na siya, nasampulan na siya. Pero namatay nga lang dun. But eto na, si Emo. Nagpapakita ng gilas na mo. regen nga ni... Mo, ano ba mo? Grabe naman si Imo. Pinagpapatay na yan. 14 pa rin yung galvanize. Buisit na tao yan. So bakit? Sa pag-inig mo rin, aside from Extreme, no? Like yung sa Chinese nung mga last season, si Emo din yung makikita mong palong-palo pa mag-mid eh. Siyempre. Ano lang talaga eh, like sa mga teammate na lang din siguro, kaya minalas-malas. Malas talaga dun. Grabe yung lineup nilang yun. Yung Young Brothers. Talo na, nakangiti pa lahat yung mga yan eh. O mababatrip ka rin kung ikaw yung... Babuka na yan eh. Si Uncle Roger yun Si Uncle Roger. Pero mag-upload na sila dito sa may bottom lane, storm zipping in, papunta sa may Clinks. Nakapag-shadow walk naman. Uy, Skeleton walk sayang. pala, sorry. Hindi nahuli nung slide change niya. Inaabangan niya Ayun, rin. ngayon nakita ng ganito ha. Early item Ags for Timbersaw. Okay. Madalas natin nakikita, team fight, Lotus, yung mga ganito. Lotus no? Pipe, yung mga most of the time. Ang ganda nga ng Lotus sa game na to eh. Kaya nga. Anti-root. Anti-lago. Mababa Lotus na siya. Tingin mo. Iyaman niya, boss. Yaman niya, di ba? 10k net worth. Pwede. Baka kaso, knowing jobs. Pero parang Boy, kaya to eh. wala akong nakikita ng Lotus kanina. Boy kaya to eh. Ito yung Oo. first item niya pag Timbers. Baka kaya Ags ginawa, no? Oh, yun nga, kaya Ags. And speaking of jobs, Shielded to ah. shielded. Tama ba itong ginagawa Hindi nila? ko alam. Pwede pang i-activate yung reactive armor. He has that Aghanim's activated already. Then TP out para sa Bat Rider. The chase might continue. Dikit towards Tihi. Kaya ba bang umabot? Andun naman yung the rest for the side of Ivory. And looks like jobs. Mag-back off na lang muna dito. Then magi-disconnect na sabi. Lagbo na. Sabihin dito ni Diyos. Alam ka naman, walang post yan. 3-0 to 4-7. 6-9 na nga boss eh. Siyempre mo yung sama nung early niya o biglang nabawi nung kill. Zero to eh. Top 3 ko rin nga bigla. Jack and Friends. I mean, sobrang zero to niya talaga. Wala naman silang napatay nun eh. Bigla Ayun, silang yung zero bigla tong silang 4-2-4. sobrang sama pa yun eh. Kasi nga yun yung dalawang sunod din. Oo. Wala kang TP pabalik. Wala ka pang kakampi. Mabawi din si Emo. Storm God nga ni. Ayun yung mga spirit enjoyer. Ayan, si Ken, sila Emo. Kay Ken ka mo na pa sa mata yung kill, yung death niya na ngayon sa gitna. Yung sobrang pilit. Tingnan mo. Nag-cost na malo talaga yung network niya. And worse, nasakop na rin kasi agad bigla yung yung jungle eh. Naka-recover sa mapa tong... 9-2 sila, di ba? Afternoon. Unlike before na yun nga, trap na si Morph. Trap din tong
Natrap na rin tong ibang hero sa gitna. Since lagi silang naka-showbout. Ngayon, parang patagal moments ata yung kailangan yung gawin dito. Kung ikaw tong Ivory. Nag-BOT pala si Ken. Kaya pala, ayun na rin, pinariority na lang din na brown boots lang muna. Then, Diyan pa naman nakatakot yung Morphling, no? Kapag ka may Kokopen, may Underlord, may Ember. Pwedeng mag-shine yan dyan, eh. wala nang evasion yung strafe, no? Kung di ako nagkakamali. Wala. Tama ba? Wala na siya. Tinanggal na. No? Ang meron na lang to is attack range. May extra additional yung stripe, eh. Nakalimutan ko ano. Alam ko yung strafe, ano na lang to, diba? Attack range tsaka attack speed. Oo. Yun lang naman nun talaga eh. Tapos, napoprovide niya rin yun sa mga skeleton sheets niya. Sa ano pala, ang sinasabi ko pala yung sa may... Ano ba yan? Burning Barrage. Burning Barrage, ano yun? Kapag ka nagganon ka, pag may shard data, kung hindi ako nagkakamali, may lumalabas na skeleton din. Ay, ba? Oo. So, pati yung skeleton mo, yun mo normal pa. Parang cute ng barrage. So, back to the game, guys. Ito, mag-atas sa si Rupi, no? Kailangan mo ng extra control, di ba? Ang hirap din kasi talaga ng initiation nila, eh. Sa ngayon, okay pa. Since nabuo na nga yung dagger ni Batrider. At least mas madaling mag-i-start, like, magmalaso ka, ma-only route ka na ata nitong mga to. Ang problema lang dyan, pag nagka-BKB na itong mga to. And syempre, meron nga silang mga pan-dispel. Yun yung meron kayo, wala naman kayong hold, eh. Wala kayo yung stun talaga, eh. So, isang dispel lang yung mga roots. Then, Jackie and friends lang dito. No? Sige, Ay, no? farm lang muna ulit. Ito talaga yung binuff dyan, eh. Yung mga skeletons niya. Itong patch. Kaya talaga naging popular yung Ags sa kanya ulit, eh. Dati, ini-ignore lang tong Ags na ito, eh. Hindi, tsaka kapos ulit na ngayon. Compare dati, eh. Kailangan kasi nasa Tarbam, eh. Alam mo yun? Pumapalo lang. Pag wala sa Tarbam yung pinapalo ng skeleton, bobo yung normal. Walang damage. Ito, right-click mo lang yung burning arrow, okay ka na. Mm-hmm. And mag-i-smoke na dito, finally. May Tormentor na kasi, boss. 19 minutes na, going for 20, no? So, both teams magre-ready. Ata sila, papunta sila ng Tormentor. Let's switch sa top. Now, for Ivory, doing the same thing naman. Ready to contest. Kaya nga ba? Dahil dito lamang na yung Jackie and friends. And this time with Morphling included. Ito pa naman yung hindi nila ginagawa, yung sama-sama sila. We'll see. Baka yung mga Baitus na galawan nila kanina sobrang tanga. Ito, kailangan mong magdikit-dikit na gawin ng 5v5. Ito, iwasan mo talaga to, yung Timbers. Like, hindi to yung gusto mong target ngayon, kung ikaw yung Ivory. Kung may way magsimula yung fight sa may backline, no? Yung malayong Timber, yun yung pinaka-the best, eh. Yan yung pinakamasarap patay dyan, eh. Patay mo si Maiden. Pero sisimulan nila dito. Storm zips in, poking down Rupido. He'll drop the Pit of Malice. Nobody's inside as of the moment. Jumps dito. May agarims kasi siya, kaya Papunta sa sobrang may garapan, backline agad, no? Timberso hunting down those supports. Pero di naman magpapakita dito basta-basta for Ivory and Jabs. The vessel. It's doing its work. It's very low right now. Activated yung Aghanim's, and there goes the Vortex play to hold down the Undergird. Even with the life drain from Tihi, it's not enough to sustain him. And now Tihi dito is gonna be next, and there goes the active armor. Exploding on both of them. Dami na dito yung Kalinks. So 3 down for the side of Ivory. Gen needs to back off, disengage. That's his last remnant. Magkakaroon naman in 1. So Tormentor dito. Agaw pa yung shrine, boss. Sakto pa, no? Yung habol sa kanya. Shrine Yes, of sir. Wisdom. Hindi, okay na yung poke nila. Yung problema nung nakopya ni Morphling yung Ember, like, susugod na talaga. Nakita mo yung pagtangke ni Rupido doon. Pinitsa pa, eh. Nasa punuan din siya, eh. Tsaka, ang healthy na ng ganito Morph, yung may Lance Vlads, tapos Manta. The damage na yan. Sakto nga yung timing ng 20 minutes, like yung ready na yung Morphling talaga sumamay, lumaban, eh. Ang sarap yan. Ito, nakuha mo na lahat. Nakuha mo yung Wisdom, nakuha mo yung Tormentor. Roshan next, okay na. May tower pa kayo sa baba. Kaya uli pa napunta ka mo yung shard, di ba? Ang ganda rin yan, sa CM. Pang farm, extra disabled din. Sabagay, isang route lang din sila, eh. Tapang bold leads ka nga naman kasi Karma. Clanks. Actually, siya yung hindi ko naramdaman dito sa game na to. Kumbaga parang... Yung presence niya wala pa. Hindi ko lang kung ano ba, siya ba yung may mali or yung teammate niya na hindi siya hindi ko. Pero malalasa dito. At least makakuha lang sila ng clean pick-off. Or baka hindi pa lang naka-moment kasi. Storm, babawi naman. Detection available. And ito nga, they wanted this Links. And look at their damage. Walang magagawa doon, yung Ivory. Mahal na niya, eh. Sabi nga sa kanta, anong magagawa mo nga, mahal mo na. Buta laging gano'n lang siya namamatay. Tatalon si Storm, patay na siya.
Ganun na nga lang. Doon nag-start sa baba eh. Yung tipong paangat silang dalawa ni Pugna eh. And dahil nga patay yung carry nyo, easy Roshan para sa side ng Jackie and Friends. Diyos ko, pati over mo, dadamay pa. Ito, mag-b-play na yung Morphling. Boss! Lamang naman ang early to. Aray nyo. Morphling, mag-b-play na. Ayan yun yung aray nyo. Alright, sir, ano na? Iba yung Jacking 2026 na Morphling. Inaano niya si Morphling eh. Bago na 2026. New Year naman eh. New Year, new me. Sabi nga, New Year, new me. And Aegis dito in the hands of Morph. B-Fly, pwede naman niyang farmin na lang muna no, bago sila mag-proceed. Or maybe mid lane tower, available pa pala, yung tier 1 dito. Oo, yung pork chop duo yun, Mau. Palu-palo sila. Mukhang maganda yung makbakan dun sa kabila. Mukhang pa game 3. Kaya gusto ko yung Game mo pa lang eh, no? ganadong-ganado sila, di ba? Okay. Sarap ng buhay ni Morph na dito. Unstoppable na siya sa gantong state. Imaginein mo Morph na parang pinahirapan pa to. Tinatlo ng tinatlo, napatay, namatay. Bottom tower is under attack. Pero kasi talagang yung mga pa-pick up na ginawa ng Ivory dito, ang laki ng cost sa kanila. As in, sobrang nabawi yung map, sobrang nabawi yung network. Structures are fortified. And dahil nga dyan, didiretso lang talaga Jackie dito for another push. Tier 2 bottom tower naman yung magiging next goal. Sabi nga natin, more on DPS din tong lineup nila, no? So, ito yung mga ang hirap patayin kapag ka-DPS kailangan mo. Kailangan dito ma-burst tong mga to, Timber, Morph, Storm. Yung pag-asa mo, yung burst damage mo nakiklinks. Ang problema, hindi siya yung mayaman. Lagi siya Wala. namamatay. Siya nga yung lowest kanina pa eh. Kung may ano to, yung tipong Deso Daedalus, kahit sinong ilaso mo, sure patay na yan eh. Is under attack. Uy, umangat na Jackie and Friends! Hindi na inantay yung B-Fly. Basta ramdam niya eh. Walang handle sa kanya eh. Hindi pa ready yung Ivory to make them fight. Pero after that fortification, okay lang naman na. Better be safe, no? Antayin mo na lang talaga yung B-Fly mo dito. Maganda naman sa lineup nila, ano to, kahit maprolong mo yung laro. Sila lamang eh. Sa heroes nila. Storm Morphling. Kailangan mo lang wag magpabaya dito eh. Hawak mo na yung game eh. Malaro po ba playtime? Mamaya pa, boss. Next series, 8 PM up against Execration, guys. Palong-palo nga itong ano, no? Kung sakasakali. Itong Jackie and Friends, kung sila yung magpro-proceed, may laro pa rin sila. Ganyan din nga. Tama. Yung, ano ba to? Eh, kami naman! Nemesis nung nakaraan, ganun. Tatlong, di ba galing sila lower bracket round 1. Nemesis, yung last na qualifiers. Tatlong sunod na laro sila, isang araw. Sarap eh. Tunat boss, tumalong yung mga decision making nila dito. Ang ganda naman ng early. Zero to si Imo. Pre-farm si Klinks. Okay din yung Underlord. Talaga nagkagalawan lang. Talo lang tayo sa galaw. Ivory lang. Pero dahil dyan with B-Fly, Mapon kasi lagi na nanalo to yung Ivory boss. Kaya ako nag-Ivory dito. eto na. Babasag na. May Armalite si dito. Morph Pops. Is under attack. Aray ko. Basag nga dito. Hindi ba't ka na normal no? Parang may, kala mo naka-focus fire. Radiant's bottom barracks are Effect under yan. attack. Fly high, butterfly. O, tabang nood muna tayo ha. Wala tayong 40 eh. Emblem, no? Ito yung emblem. May emblem na siya. Meron siya ibaba. Hinahanap ko yung emblem eh. Kala ko parte na ng ano niya eh. Baka naka-under yung Ivory. Baka naka-under yung Ivory. Sige, kakaroon muna tayo ng post dito. Klinks lag. Okay. Lag naman pala. Lag naman pala kasi. Kaya pala laging patay eh. Yun naman pala yun eh. Kaya hindi nag-i-skill, naglalag pa na si Karma eh. Kuya mo Karma. So paano yan? Pwede pang umangat to. May 8, as long as may ages ata si Morph dito. Yeah, diretso lang naman for the third tower. And na Manta style pa nga yung initiation dito for Tihi. So wala. Ay, dito lang. Okay, Drake, no? So di niya nalasa dito yung Morphling. And Morphling, he's fine. Now there goes your Atos. Inatat lang, Just inatat. trying to hold him in place. Pero wala naman pa dyan dito si Jackie. Wave from away. Meron pa siyang ages dito. 1 Sabi minute nga and ng 30 pa. sambayanan, hold the line! Ang galing din ng market, no? 36. Nabait tayo ng 36 dun, ah. Dikit naman ka. Ang ganda ng early nila eh. Isipin mo, dikit yung laban eh. 1K gold lead lang to eh. Parang for the past na 12, 13, 14. Tapos biglang naging imbalance. After nung papitas nila, biglang naging imbalance. Wala na, dumire-diretso na. Umalagwa na, no? Radiant are scared. Wala nang kamong nakuha yung Ivory. Hindi na kami sila nag-scale. Yun yung nakalungkot. Tingnan mo Ito, yung kanina pa to Deso, nadagdag Lance. Pag bouncing carry ka, tapos yung rektahan May shard ka. pala siya. May shard naman pala siya. I mean, yung rektahan kang ganyan yung item ay Deso, tapos Falchion Blade. Dapat mga 15-16 buo na yan eh. Tapos 20 minutes talaga may shard ka na. Yeah, Dapat di kahit pa paano nadagdagan ka ng mga Crystallis, Dragon na. Sa problema, 27 minutes na eh.
Nandun naman daw yung pang... Sinasabi nating Di-push. sinasabi nating Lotus or binuo na rin ni Jobs. ayun na, alam mo na. Paano pa ngayon, di ba? Paano mo gagalawin yung Morphling na may Aegis na may Lotus Orb? Paano ka mo tatagal pa Ito ng naman, 36 they minutes want the to? Dark Widow, but a quick Frostbite coming up from Oli to hold down the Batrider. He's gone. The Shadow Rune activated Ang for layo niya Q. rin. He's alive. Jackie dito, just ready to zone them out. Klink's doing his best to poke down Jackie. Jackie dito, he's a little bit tanky with B-Fly on top of this. And Remnant in forward. They want the backline, but the Terrorist is on point to hold down Ken. He's gone. Triple kill for the Timbersaw. Nothing in return, and they'll tap it out. It's all over 27 minutes. Grabe naman kayo, Ivory. Ivory dito, they'll tap out. Pinasamaan niyo yung pakiramdam ko. Ang sama, nakakasama sa loob. Lamang early. Sabaw galawan, okay na. Bilis Wala din. iipirin pala kayo. Bilis din ang reaction dun ni Oli. Pagkalason, na-bite agad eh. And then layo niya rin eh. Like, hindi ko alam kung na yun yung gusto niyang ilaso. Since piling ko wala pang follow-up. No? Pero sayang pa rin. Like, Lamang sila eh. nandun yung advantage eh. Parang nagsabay-sabay lang yung mga misstep nila, no? Especially nung nag-start gumalaw si Pugna pati si Ember, namatay sila sa may gitna, nabuhay si Pugna, pumunta sa may baba, sinumahan si Boomlings, pamatay. Kumbaga nagtuloy-tuloy yung kahit na cycle eh. Hindi lang talaga nila nagamit yung Klinks dito sa game na to. Okay ba yun na kasi Storm? Pucha, kina-counter niya, binubugbog nyo na, lakas pa rin eh. Malay mo pag nag-iba yung hero nito, mag-iba yung galawan ng ano. Pwede naman, no? Mag-iba yung galawan, or baka yung Timber din. Feeling ko pamban yung Timber ni Jobs dito. Job silog na yan eh. Pero yun nga, game 1 natin dito, no? Mananalo is Jackie and Friends. MVP natin dito, sino nga ba? Deserve ni Jobs yun. Job silog na. Hindi rin namatay eh. 8003. Pag yung mga kormo di namamatay, alam mo nagbubuhat yung mga yan. Nagpakita gila si kuya mo Jobs no sa kanyang Timber. So bagay, dati pa nila hero yan eh. Hero naman talaga niyan. Ito yung mga hero niya na pambuhatan eh. Yung mga Timber. Ano pa, tatapon pa ba tayo pera? Gaya, over 36 pa rin. Tukay mo lang. Pwede na sa over yan. Oo, over 36 na nga lang yun. Match pa yung laban, bigla lang talagang talonggis. Hanggang tinapos ni Morphling, boss. Huwag ko sobrang labo nun ha. Sobrang grabe na pangyayari. 14-15 minutes dikit yung game. 27 minutes sa tapos. Yeah. Parang 12 minutes na onwards lang